Ikaw mo na lang. Game na? Sige, game na. For the first question po, what is Mm. your name, work, and business name? Yun, so yung name ko, Brandon Marquez Espiritu, ang field ko nasa ano, medical field ako. So ang trabaho ko talaga doon is HMO officer. HMO officer. And Uh, can you tell me little about yourself and your field of work? sa field ng work, ito na lang, ang role talaga ng HMO officer is yung mag-obtain ng approval para sa mga patients. So, parang ano siya eh, so most likely parang insurance. So, ganun. Halimbawa, merong patient na under ng company, itong company na to is nag-a-avail sila ng insurance or ng HMO para sa mga employees nila. So, bilang HMO officer, kami yung responsible para magpa-approve ng mga request galing sa doctors or galing sa opisina nila kung merong nire-request. I see. Ganun. So, how long have you been operating your business? Ah, Almost 7 years na ako eh sa field ng ano eh, HMO. So, 7 years. I see. So, Mm. for the next question, do you have any previous experience using technology in your work? Technology, meron hindi siya technology ba yun? Oh, technology siya. Mga POS terminals, mga systems, more more likely mga EMR, mga electronic medical records na tinatawag. Iyon. May, for the follow-up questions dyan, Mm. ano yung pinaka nagagamit mo na, na technology dyan sa mga ganun, anong, gadget? Pinaka nagagamit na technology. Yes. Usually yung system talaga. Kasi yung system or mas madaling sabihin na portal na lang. Itong portal kasi na ito, mas nakakatipid siya ng oras. Kasi pwede mo nang ilagay yung details ng patient dun sa system. So hindi mo na kailangan tumawag via phone or landline kasi mas matagal yun kasi may verification pa na tinatawag. So mas magiging time consuming kapag sa phone ka magpapa-approve ng ng request. So kung may portal, ikaw na mismo yung maglalagay ng patient information dun sa portal. Ikaw na maglalagay ng halimbawa diagnosis na binigay ng doktor, tapos yung procedure na nire-request. So, ganun lang siya kasimple. Mas efficient siya na way para magpa-approve ng request. Sa tingin mo, yung system na to, may pagkukulang pa na kailangan yung tawag dito? Oo, lahat naman ng system kasi meron talagang downgrade. Halimbawa, nawalan ka ng Yes. internet, sigurado, hindi ka makaka-access. Kaya talaga wala kang ibang choice, kundi mag-manual ka, kundi tatawag ka. So, Number two, yung maintenance. Kapag kasi mini-maintenance, nagkakaroon din ng system glitch. Siyempre, kapag nagka-glitch, hindi ka rin makakapag-process basta-basta ng mga ng mga for approval mo. Ganun. So, ano pa ba? Wala. Yun lang. Sa ngayon, yun pa lang yung nakikita ko. Pero, overall, okay naman. Tumatakbo naman yung system ng maayos. okay naman. Sa Oo. work setup naman tayo na questions. So, who are your main customers and or your target audience? Ano naman po yun? Main customers dito, yung talaga mga pasyente. So, pasyente, sumunod dyan sa pasyente yung doktor. Kasi yung pasyente, syempre, nag-expect sa'yo yan ng ma-approve yung request nila. And syempre, bilang HMO officer, ikaw yung responsible na magbigay alam sa kanila kung ano yung status. Kung halimbawa ba, kung pwede ba sa kanila yung ganitong test, kung hanggang saan lang yung limitasyon ng nila, ng account nila, ganun. Sa part naman ng doktor, same pa din. Pero eto, mas malalim na part to kasi parang more on contracts na to, more on credentialing na to yung sa part ng doktor kasi unang-una halimbawa,
kung magpapa-affiliate sila sa HMO, kailangan talaga nila ng mga certain documents, mga, alam mo yun, PRC, mga IDs, diplomate, fellow, mga certificates na mapapatunay ko kung talagang ah, kung talagang rahapat sila na magpa-affiliate. Ganun. So, parang verification, ganun. Oo, i-verify yun ng HMO kung talagang pasok sila. Okay, so for the sixth question, what products or services do you currently offer? Products and services, kami bilang hospital, yung medical services namin, yung X-ray, laboratories, kapag confinement, yan, confinement, mga, usually mga ano, yung mga medical services talaga. Yun lang. Parang, eto naman, Oo, sa sige. seven, what tools, systems, or technology do you currently use to run your business? Like spreadsheets, apps, and websites. Kung meron kayong Websites. websites, ano po, meron po ba kayo ganun? Sa website, wala kaming website. Pero apps, malabang website ka, wala, apps ka, wala rin. So, yung spreadsheets, yan na lang siguro. Spreadsheets, more on records kasi yan eh. So, manually ini-input lahat ng detalye ng patients diyan. So, ayun, yun lang. Spreadsheet lang talaga. So, for ano naman, sa part ng challenges and problems, what Mm. are the biggest challenges or difficulties you're facing in your work right now? Sa Okay, sa challenges and difficulties, ano 'yan, ang number one talaga diyan prioritization. So, halimbawa, dinagsakan ng maraming patients, sino ang ipa-prioritize mo? So, halimbawa, saka iba-ibang ano siya, iba't ibang HMO yung darating, iba't ibang insurance yung darating, iba't iba yung tatawagan mo, iba't iba yung i-ve-verify mo. So, papaano mo siya mas mapapadali? So, gano'n. So, ako, personally, ang ginagawa ko diyan, sinosort ko muna, tinitignan ko muna kung ano yung pinakamadali. Pinakamadali, halimbawa, kung yung isang patient is puwede naman ako maka-access sa portal, unahin ko 'yun. Pero habang ginagawa ko 'yun, dina-dial ko na 'yun. Halimbawa kasi may mga HMOs na talagang walang portal na kailangan mo talagang tumawag. So, habang naghihintay ka ng tawag, gagawin mo muna yung mga, patients na puwede mong i-access via portal. So, ayun, difficulty siya kasi marami siyang ano, eh, sunod-sunod siya na pasyente. Pero prioritization talaga yung ano, yung minsan nagiging problema. Kasi halimbawa, may dumating na emergency case, ta's kailangan mong itawag, gano'n. Tapos may dumating ulit na isa pang case, hindi naman siya emergency, o baliktad, sa halimbawa lang, dumating yung patient, outpatient lang siya, magpapa-check up lang, tapos yung patient na 'to kailangan mo siyang itawag. So, kailangan mo itawag. So, habang nasa tawag ka, isa mo naman kasi yung telepono, nasa tawag ka, may dumating na patient, emergency, which is kailangan mo ulit itawag. So, anong gagawin mo ngayon? So, gano'n. Parang magkakaroon ka ng ano, anong diskarte ang gagawin mo. So, ako, personally, ang ginagawa ko, kumukuha ako ng isa pang telepono. So, kumuha ako ng cellphone, it's either, ayun, may cellphone, may load, tatawag ulit ako, tapos habang naka-hold dun sa kabila. So, ganun lang. So, ano na ba? Ito yung parang nasagot na rin yung 9 eh. Are there tasks that take take up too much time or feel repetitive? Ganun. Parang nasagot na rin sa ano Oo, oo. sa 8. So, move on tayo sa question number 10. Are there Oo. areas where you feel limited by your current tools, knowledge, or processes? Are there areas where you feel limited? Processes, kasi ang scope ko talaga, actually naman sa ano, pero sa ano kasi, sa experience ko kasi, parang alam ko na yung pasikot-sikot eh. So, ayun, parang nilalaro ko na lang kasi siya talaga.
Mm. Kaya halimbawa, kung may pagbaba